Meron po isang lalaki na lumapit sa kanyang pastor at siya po ay nagpa-counsel. Sabi niya, Pastor, gusto ko na po hiwalayin yung asawa ko. Sabi niya, hindi na po kami masaya. At hindi ko na po nagugustuhan yung kanyang ginagawa sa akin. Masama na po ang loob ko. Sabi niya, lagi na lang po niya akong kinokontra, lagi niya ako inaaway. Hindi ko na po nagugustuhan yung sinasabi niya. Pastor, ano bang gagawin ko? Gusto ko nang makipaghiwalay eh. Okay? Ngayon sabi ng pastor niya, alam mo, Brad, ang maya advice ko lang sa'yo, isa lang naman na sinabi ng Bible. Alam mo ba, sabi ng Bible, husbands, love your wives. Hindi sinabing love another wife, the wife of other people. Sabi, husbands, love your wives. Sabi niya, pastor, hindi ko na siya tinuturing na asawa ko. May asawa bang ganon? Bala ko na nga, pastor, maghanap na lang ako ng ibang bahay dyan. Maghanap na lang ako ng ibang titiran. Hindi ko na siya kayang makasama pa. Hindi ko na kaya magsama kami sa isang bahay. Sa ibang bahay na lang po ako titira, pastor. Ayoko na siya mag-iasawa. Sabi ng pastor, sabi din ng Bible, love your neighbor. Kailangan mo pa rin mahalin yun kasi love your neighbor. Hindi, pastor, hindi ko po kaya. Kaaway na po ang tingin ko sa kanya. Kapatid, sabi ng Bible, love your enemy. Alam niyo po, wala po siya nagawa, hindi niya na nailusot. At ang ginawa niya po, nag-isip-isip po siya. Kaya po, sumunod po na linggo, naghanap na siya ng ibang pastor. No? At ayaw niya yung advice ng pastor niya. Ito na siguro po yung isa sa mga pinakamahirap na command ng Panginoon. One of the hardest commands in the Bible, and the most difficult passages in the Bible, not in terms of interpretation, but in terms of application, is Luke chapter 6, where Jesus tells us to love our enemies. Mahirap ba itong maintindihan? Sa palagay ko, hindi. Mahirap ba itong gawin? Yes. I think many of us struggle in terms of loving our enemies. Sino po dito nagkaroon na ng kaaway? Taas kamay yung mga nagkaroon na ng kaaway. Yan. Yung magkakaroon pala ng kaaway, yung mga away pa lang, meron ba? Meron ba? Okay. May inisip na kayong aawayin nyo, mama. Okay, bago nyo tuloy yan, okay, tandaan po natin, ano ba ang enemy? When we say enemy, what is an enemy? An enemy is someone seeking to injure, overthrow an opponent, a person who actively seeks to oppose you, and a person who wishes bad about you. So ang enemy daw pala ay hindi lang basta mga tao na sinasaktan ka, kundi ito rin yung mga tao na gustong mapahamak ka. They wish bad about you. They wish something bad would happen to you. Gusto nilang magkasakit ka, gusto nilang mabankrupt ka. They want you to lose all your businesses. That's an enemy. Okay? Lahat ng tao na kumukontra sa'yo at gusto mapahamak ka at ayaw na mapabuti ka, kaaway yun. Tingnan mo nga yung katabi mo kung kakampiyan o kaaway. And what is our natural response? What is our natural response to our enemies? When you have enemies, kapag may mga kaaway tayo, ano ba ang natural na nagiging response natin kapag may mga nagiging kaaway tayo? Ang gagawin mo? Aawayin mo din. Di ba? We want what? We want revenge. Gusto natin, makabawi. Di ba? Gusto natin amanos, no? Gusto natin, we want to get even, no? With our enemies. We want to take revenge. At maraming mga tao, kahit nasa church, even though they're in the church, their hearts are full of vengeance. Yung kanilang puso po ay puno ng paghihigante. Kaya ngayon po, ang topic po natin, tuturuan ko kayo paano maghigante. Hindi, kala niya, nagbibiro ako. So our theme for this morning is, what is the best way to take, or what is the best form of revenge? What is the best way to take revenge? So the answer is found in our main text this morning. Can we all stand in honor of God's Word? Maaari po ba tayong tumayo sa ating pagbasa ng salita ng Diyos? Luke chapter 6, verse 27 to 36.
But I say to you who hear, love your enemies. Everybody say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. And whoever hits you on the cheek, offer him the other also. And whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him either. Give to everyone who asks of you, and whoever takes away what is yours, do not demand it back. Treat others the same way you want them to treat you. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. If you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. If you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners in order to receive back the same amount. But love your enemies. Everybody say, love your enemies. And do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great. And you will be sons of the Most High, for He Himself is kind to the ungrateful and evil men. Be merciful, just as your Father is merciful. Amen. May the Lord bless us in reading His Word. Palakpakan natin ng Panginoon. You may now take your seats. Ang title po ng message natin this morning is Unusual Love. Everybody say, unusual love. We have this common love. No? You're helping other people. That's good. You're kind to other people. You speak kind words sa ibang tao. That's common love. But we have here a command from Jesus, and I can really say, ito po ay unusual. Hindi po ito pangkaraniwan. Okay? So sabi ko kanina, tuturuan ko kayo paano maghigante. What is the best form of revenge? Now, from our text, I believe what Jesus is trying to tell us, the best revenge against your enemy is to turn them into friends. Kung tayo man po ay gaganti sa ating mga kaaway, ang pinaka-the best na paghihiganti ay kaibiganin mo sila. Kung gaganti ka sa kaaway mo, gawin mo siyang kaibigan. Bakit? Kasi natalo mo siya kasi nawalan ka ng kaaway. Nanalo ka. Amen po ba? Mahirap mag-amen kasi imposible yun. Mahirap yun. Amen ba? That's why I'm trying to tell you, this is the hardest. Everybody say hardest. The hardest command of Jesus. Mas madali pa siguro mag-pray kaysa magpatawad. No? Minsan mas madali pang mag-attend ng church kaysa gawa ng mabuti. Actually, we're gonna look at what it means to love your enemies kasi many of us think that we are already loving our enemies, pero it's more than just having an affection or feeling. Okay? It's more than that feeling. Love is not just a feeling. Okay? So the Lord Jesus, in our text, reveals to His disciples kung ano ba ang secret weapon laban sa inyong mga enemies. And it is the weapon of love. This is the most effective weapon in evangelizing the world. Now, ito po ay section na ito ng passage natin, ito po yung Sermon on the Mount kung saan si Jesus ay pinapaliwanag niya po after niya ipaliwanag yung Beatitudes and all the characteristics and the traits of the people in the kingdom of God, sinabi niya, no, may mga tao na iinsultuhin kayo, may mga tao na yung mga merciful, they will also be blessed kasi sila merciful sila, maawain sila, kakaawaan din sila. At yung sabi niya dito, if we look at our text, magbabackward tayo ng konti. Punta tayo ng Luke chapter 6. Bago niya binanggit ito pong verse 27, if you will see at verse 25, look at verse 25. Okay, I will read it in New Living Translation. Sabi po dito, verse 25, what sorrow awaits you who are fat and prosperous now, for a time of awful hunger awaits you. Actually, balik tayo verse 24 rather. What sorrow awaits you who are rich, for you have your only happiness now. What sorrow awaits you who are fat and prosperous now, for a time of awful hunger awaits you. What sorrow awaits you who laugh now, for your laughing will turn into mourning and sorrow. What sorrow awaits you who are praised by the crowds, for their ancestors also praised false prophets. So he's trying to speak
against the people who trust their selves, no? Who is not part of the kingdom of God. Sabi niya, walang blessing yung mga ganitong tao. Walang blessing yung kahit meron kang kayamanan walang blessing yung mga taong hindi bahagi ng kaharian ng Diyos. So there are only blessings to people who are inside the kingdom of God. The blessing of God is for those people na nasa loob po ng kaharian ng Diyos. At kahit kayo ay kinamumuhian, kahit kayo pinagtatawanan, even though people exclude you and mock you and curse you because you follow Jesus, when that happens, sabi niya, be happy. Leap for joy, for a great reward awaits you in heaven. And remember, their ancestors treated the ancient prophets the same way. So he's speaking blessings and curses among the people. But right now, sa verse 27, kaya nagsimula yung text natin sa salitang but, o ngunit, sabi ng Panginoon, okay, itong mga tao na to, sabi niya, walang pagpapala yan. Na kahit sa kabila ng kanilang kasaganahan, no, baliwala yung kanilang kasaganahan kung wala naman sila sa kaharian ng Diyos. But you, who are willing to listen, so he's referring to his disciples. Not just the 12 disciples, pero bukod sa crowd, meron po kasing mga naging followers si Jesus at naging totoong disciples. So sabi niya, kayo na mga nakikinig, to those who hear, but to you who are willing to listen. So he's speaking to true believers. He's speaking to regenerate, born-again believers. He's talking to his disciples. Sabi niya, this is my command to you, love your enemies. Actually, hindi ito iuutos ng Diyos kung wala tayong kakayanan na gawin ito. Kaya ito po ay utos lang sa mga mananampalataya. Kasi kung hindi ka Kristiyano, hindi mo ito kayang gawin. You cannot love your enemies unless you are born again. Okay? So, this love is not about human emotion. This love is supernatural. Sabihin po natin supernatural. This love is a supernatural love. It is a divine love. It comes from the Greek word agape. No? We are so familiar with the agape love. It is a supernatural love, and only those who are born again can know and display this kind of love. Yung ganitong pong pag-ibig, yung pag-ibig na may kakayanang mahalin kahit yung kaaway niya, hindi po yun pag-ibig na nanggagaling lang sa tao. Hindi kaya ng tao yun. Ang may kakayanan lang gumawa nun ay ang Diyos at ang mga anak ng Diyos. So let me tell you na lahat po ng nabanggit sa text natin today is impossible. It is impossible. It is impossible to turn your enemies into friends. Imposible po yan. Di ba? Minsan nga lang, mabanggit lang yung pangalan, naggigigil ka na uli. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan niya. Nung kaaway mo, nanggigil ka na kagad. Tapos, may nabalitaan ka, may nangyari masama sa kanya, bigla, buti naman. Di ba? Ay, alam mo ba, ano daw? Nawalan daw ng trabaho yung ano mo, yung basher mo. Ah, talaga? Praise God. Praise God ba, no? Our natural response, our natural reaction against our enemies is revenge. Masaya tayo kapag kami nangyayaring hindi maganda sa kanila. So it is really impossible, especially for anyone who doesn't have the indwelling of the Holy Spirit. Ang isang mamamatay tao, kaya niyang mahalin ang sarili niyang anak. Hindi mo kailangan turuan yun. Kahit mamamatay tao siya, mahal niya yung anak niya. Tama ba? Yung mga magnanakaw, mabait yan sa kapwa nila magnanakaw. Gumagawa siya ng mabuti sa kapwa niya magnanakaw. Yung mga hold-upper, mahal nila yung kasama nila. Di ba? Kaya nga sama-sama sila sa kulungan pag nahuli. Now that is human affection. Hindi yun yung pag-ibig na sinasabi ni Jesus. What Jesus is trying to tell His disciples is a divine love. Sabi nga po natin, divine love.
Ito po ay pag-ibig na nanggagaling sa Diyos at hindi mo kayang magkaroon ng divine love kung wala ka namang divine life. Wala kang life in the Spirit. So it is not a matter of emotion. Ang love, hindi po ito pakiramdam, hindi po ito feeling. Kaya nga minsan kapag sinabi, uy, love your enemies, mahalin mo na daw yung kaaway mo. Hindi ko feel pansinin yan eh. Kausapin mo na siya. Wala ako sa mood kausapin siya ngayon. Huwag ngayon. Pero alam niyo po ba, ang pag-ibig, regardless of what you feel, love is not about what you feel. Love is not about your affection or your emotion. It's not a matter of feeling. It is a matter of the will. Love is a decision. Love is a choice. A decision you are willing to make regardless of what you feel about the other person. Yes, madaling gumawa ng mabuti sa kapwa, madaling gumawa ng mabuti sa kaibigan. Giver ka, generous ka. Okay, that's good. Okay? You're kind to other people, especially your friends, your family. Okay, that's good. Yung mga kakosa mo sa church, yung mga barkada mo sa church, yung mga close mo sa church, pinapansin mo sila. Yes, that's good. Nothing wrong with that. But if you're really a child of God, Jesus is calling us into a unusual love. And it is loving our enemies. Ano po ba ibig sabihin ng love? Love means unselfishly seeking the best or higher good. Ibig sabihin, pag sinabing mahal mo yung isang tao, wala kang ibang ninanais kundi ang mapabuti siya. Okay? Wala kang ibang desire kundi ang gumanda ang buhay niya. Gumanda ang kalagayan niya. So, loving your enemies, it means acting on their best interest. Pag sinabing mahalin mo yung kaaway mo, ibig sabihin nun, meron kang kailangang gawin. Hindi po ito basta lang pakiramdam. Tandaan po natin, love is an action word. It's an action. Ito po ay bagay na ginagawa, hindi po lang basta nararamdaman. So kapag sinabing mahalin ang kaaway, kailangan may gawin ka sa kanyang mabuti. Hindi sapat na, ay okay lang, wala naman kami, okay naman kami, hindi ko lang siya masyadong kinakausap. Wala naman ako sama ng loob sa kanya. Oo, pero pag sinabing mahalin mo ang kaaway mo, hindi ibig sabihin wala ka dapat sama ng loob sa kanya. Ang ibig sabihin nun, gumawa ka ng mabuti sa kanya. Kasi po pwedeng wala ka ng sama ng loob, pero bakit di mo siya magawa ng mabuti? Bakit ayaw mo? Baka masama pa loob mo. Kasi kung talagang mahal mo yung tao, gagawa mo ng mabuti yan. At kung inuutos ng Diyos na mahalin ang kaaway, gawa mo ng mabuti. Okay? Okay naman ako. Now, how do you turn enemies into friends? Sabi po ng Bible, sabi ni Jesus, do good to those who hate you. I think, iniisip natin, siguro nasusunod ko naman, no? Kasi, I don't hate those who hate me. Diba? Parang iniisip natin, loving na tayo. We think we are already loving because we don't hate those who hate us. It's not enough to not hate those who hate you. Hindi sapat na hindi mo siya hate. Ang command ng Bible, do good. It's not enough na wala kang galit. Hindi sapat na wala kang inis dun sa tao. Hindi na ako nainis sa kanya. Hindi na ako galit sa kanya. Okay na ako. Okay na ako. But the command is, do good. Sabi mo sa katabi mo, gawa mo daw ng mabuti. Isa may mga word pa tayo, di ba? Hindi, wala na. Okay na sa akin. Hinahayaan ko na nga lang siya eh. Akala mo, labing ka na niyan. Alam niyo po,
Loving our enemies is not just simply a lack of retaliation. Hindi ka gumante, automatically minahal mo na siya. Hindi po. Hindi ka lang gumante, minahal mo na siya. Kulang. Loving our enemies does not mean we do not punch them in the face. Hindi ibig sabihin, hindi mo siya sinapak o hindi mo siya binaril sa ulo, hindi ibig sabihin, loving ka na. Hindi ibig sabihin, hindi mo siya ginawa ng masama o chinismis din, di ba? Halimbawa, chinismis ka. May sinabing negative sa'yo. Tapos ikaw, sabi mo, hindi ako gagawa ng hindi maganda sa kanya. Hindi ko siya i-chismis, hindi ako magsasabi ng negative sa kanya. Okay yun. Pero, sabi ng Panginoong Hesus, dapat gumawa ka pa rin ng mabuti kahit hindi ka na gumagawa ng masama sa Kanya. Hindi sapat na hindi mo siya ginagawa ng masama. Amen? Loving your enemy does not only mean na hindi ka gumagante. Loving your enemy means doing good to those who hate you. We are called for a positive action towards our enemies. At wala pong excuse. Walang excuse sa command na ito na hindi pastor, may masama siyang ginawa sa akin eh. Hindi po justification yon na hindi mo dapat siya gawa ng mabuti. Kasi command ng Panginoon yon. To love our enemies and do good to those who hate us. Ano pa? Verse 28, bless those who curse you. Ibig sabihin, yung gagawin mo na mabuti, kulang din. Kailangan magsabi ka rin ng magaganda tungkol sa Kanya. Loving your enemies means blessing them. Not only in your actions, but also in your words. You love your enemies not just by your actions, but also in your words. Magiging maibigin ka lang sa kapwa mo, sa kaaway mo, kung masasabi mo lang na talagang may pag-ibig ka sa kapwa mo kung tinitigilan mo na magsalita ng hindi maganda at sinisimulan mo nang magsabi ng magagandang bagay tungkol sa Kanya. That's love. Amen? Yun po ang pag-ibig. Love your enemies through your words. Wala kang ginagawa masama, pero ang dami mo namang sinasabing masama. Hindi ka nga gumagante, pero ang dami mo namang mischis. Amen? Actually, mahirap po na magsabi ng maganda, magkwento ng maganda sa mga taong hindi namang gumagawa ng maganda sa iyo. Amen? Amen po ba? It's difficult to respond with words of grace. It's difficult to respond with words of kindness when someone is cursing us. Siya, sinusumpa ka. Siya, kung ano sinasabi niya sa'yo. Ang hirap, inuutos ni Jesus dito, magsabi ka ng magaganda, i-bless mo. Lahat ng sasabihin mo tungkol sa Kanya, dapat blessing sa Kanya. Parang hirap naman. Jesus calls us to bless our enemies through our words. What else? Pray for those who mistreat you. Ibig sabihin, do not mistreat those who mistreat you. Do good to them, speak graciously to them, pray for them. Pag-pray natin na mabago ang buhay nila at mag-repent sila. Huwag may pag-pray na kunin na ni Lord. Ibang prayer yon. Pray to God na sila ay maging disciple ni Jesus. Pag-pray natin lagi yung mga gumagawa ng masama sa atin. Tandaan po natin, when you pray for your enemies to change, it also changes you. Every time you pray for your enemies, Lord, I pray, siya po ay makahanap ng trabaho, gumanda po ang kanilang buhay, Lord. Makabili sila ng magandang bahay. At sana mabankrupt sila, Lord. Binawi, no? Lord, I pray. Dapat ang prayer natin, pagpalain sila ng Diyos. Ipanalangin mo na baguhin siya ng Diyos. Maranasan niya yung grace ng Panginoon. Maunawaan niya yung kanyang pagkakamali. At siya ay magkaroon ng pagsisisi.
That's what it means to love your enemies. You do good to them, you bless them, and you pray for them. Amen? So if you want to know how to love your enemies, here, sabi na ni Jesus, do good. Isip ka paano ka gagawa ng mabuti sa Kanya. Paglutuan mo ng ulam, invite mo sa event ninyo. Diba? Invite mo sa bahay, tara, punta ka dito sa bahay, subukan mo lang. Diba? Punta ka dito sa bahay, welcome ka dito, kain tayo, mag-sharing tayo. Oh, sama ka sa life group namin. Uy, di ka na nag-church siya. Diba? Invite natin, gawa natin sila na mabuti, padala mo na regalo, tanongin mo, anong GCash number mo, magsisend ako. Diba? Do good. Tapos senda mo ng ng 1,000 pesos, etong sayo. Ganon. Eto ka. Lagyan mo, may message doon sa GCash. Nalagyan mo na message doon. Etong sayo. 1,000 ka ngayon. Ganon gumante. That is what it means to love your enemies. You pray for them. You bless them through your words. No? You do good to them. Ito pa matindi. Punta tayo ng verse 29. Ito nakakagulat. Whoever hits you on the cheek, offer him the other also. And whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him either. Kung may sumampal daw sa'yo, bigay mo pa yung isa. Pastor, no thanks. Ayaw. Alam niyo po, ito pong illustration na ito ay hindi ibig sabihin na magpabugbog tayo. No? Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, kapag ka sinapak ka, pabugbog ka na. Patawag mo yung mga tropa, sabi mo, bugbugin ka na, rumble na. No? Hindi ganon. Hindi sinabi ng Panginoon na kapag, hindi po ito literal. Okay? Actually, wag natin ma-miss yung cultural and religious context ng sinasabi ni Jesus. Sa panahon natin ngayon, wala naman kasi tayong ganitong mga kultura eh. Pero sa mga Hudyo, alam niyo po ba, yung pag ikaw ay sinampal, okay, ng 2 beses, halimbawa ako, kanan ako, sumampal, sinampal kita, pak, tapos pabalik pa, pak. Alam niyo po, sa kanila, insulto yon. Yung 2 beses kang sampalin. Malaking insulto po sa kanila yon. Okay? So, the slap in the face, ito po ay idiomatic expression for an insult. Ibig sabihin ito ay pag-iinsulto. Okay? Hindi po ito pakikipag-away. Hindi sinabing pagka nagsasapakan kayo, huwag kang pumalag, huwag kang tumakbo, magpasuntok ka lang. Hindi ganon. Hindi sinabing kapag magsasampalin ka na, huwag ka umilag, ibigay mo yung 2. Hindi ganon. Hindi po yun literal. Ang tinutukoy doon, kung meron man sa atin na nang iinsulto, okay? Hayaan mo lang na insultuhin ka niya. May explanation niyan kasi sinabi niya sa verse 22, kung babalik tayo, yung mga Christians, sabi dito, blessed are you when men hate you and ostracize you, verse NLT nga, and insult you and scorn your name as evil for the sake of the Son of Man. NLT version. Tingnan natin. Yan. What blessing awaits you when people hate you and exclude you? Yan. Dinidiscriminate ka. They mock you. They insult you. Pinagtatawanan ka. They curse you as evil because you follow the Son of Man. Kung ikaw ay Kristiyano, tapos iniinsulto ka, pinagtatawanan ka, winawalang hiya ka, minumura ka, may blessing ka sa Panginoon. If you endure such insult. At sabi niya, kung kayo man insultuhin, sabi dito ng Panginoon sa verse 29, hayaan nyo lang, ibigay nyo pa yung kabila. Hindi sinabi ni Jesus, pag sinampal ka, sampalin mo rin. So, hindi po ito patungkol sa physical attack. Kasi ang physical attack, pwede mo naman salagin eh. Tama ba? Halimbawa, sasaktan ka na, pwede ka naman umiwas eh. Hindi sinabing, sige Pwede ka naman umiwas, pwede ka naman tumakbo. Hindi sinabing, hayaan mo yung tao na saktan ka. Ang tinutukoy dyan, kung meron man silang insultong ginagawa sa'yo, which is hindi naman natin may iwasan, hayaan mo lang insultuhin ka nila. Do not retaliate. Let people insult you. We must be willing to suffer insults and humiliation again and again for Christ. Kung alang-alang naman kay Kristo at tayo magsasuffer, tayo pagtatawanan, tayo i-insultuin, tayo i-persecute,
do not retaliate. Okay? Ano pa? If someone takes your coat, do not withhold your shirt. Si Jesus, in-illustrate niya, sabi niya, we give even to those who mistreat us. Kita mo, abuso yan eh. Actually, alam niyo po ba, ito po ay patungkol sa isang command. Makikita po natin yan sa Exodus 22 verse 26. Punta natin saglit. Okay, Exodus 22 verse 26. Sabi diyan, if you take your neighbor's cloak as security for a loan, you must return it before sunset. Halimbawa, may utang sa'yo. Kumbaga, ano ba tawag doon? Collateral. No? Sino dito nangungutang? Hindi, wala amin, siyempre. Okay. Familiar kayo sa collateral? Ayan, okay. So, alam ko na sino mga nangungutang. Okay. Hindi, joke lang. Okay, sabi, merong collateral at ang ibibigay mong collateral, sabi, if you take your neighbor's cloak or deposit, di ba? Security deposit, may mga ganun tayo. Di ba? Pagka bumibili kayo ng soft drinks, may deposit, 10 piso. So dito, ang kanyang security deposit, yung cloak, yung balabal. Sabi daw, sa law nila, ng mga Hudyo, you must return it before sunset. Kailangan ibalik mo. Ngayon, sabi ni Jesus dito, kung abuso yung inutangan mo at yung security deposit hindi na binalik, no? Hindi na binalik sa'yo yung deposit. Ay, di bigay mo pa. Hayaan mo lang maltratuhin ka niya. Don't retaliate. Do not take revenge. Baka kailangan niya yun. Tama ba? Kung may mga kinuha sa atin, at pwede naman nating ibigay na lang, baka mas kailangan niya yun. Kung nadugasan ka, magpadugas ka na lang. Kaysa maghabol-habol pa tayo at magkasamaan pa ng loob. Amen? We are to have concern for other people. Kailangan, dito po, napapatunayan na ang mga Kristiyano, dapat po, mas concern tayo sa relasyon kaysa sa mga material na bagay na pag-aari natin. Huwag mo i-prioritize. Huwag mo i-compromise. Huwag mong itaya at isugal yung maganda ninyong relasyon ng kapwa mo para lang sa pera. Pwede mo na maibigay sa kanya para hindi na kayo magkasamaan ng loob, ibigay mo na lang. At least magkaibigan pa rin kayo. Amen? Mahirap yun. Kahit umi-amen kayo, galing labas sa ilong, kasi mahirap yun eh. Mahirap magparaya. Mahirap maging mapagbigay. Lalo na kung naaabuso tayo. But that's sacrifice. It's love. Love is sacrificial. Kung takot ka malugi, you cannot really love other people. Kung hindi ka handang malugi, kung hindi ka handang mawalan, hindi ka handang magbigay, hindi ka totoong nagmamahal. Amen? Remember, ang context ito is how to love our enemies, how to turn them into friends. Okay? So, ito mo, kung inaagaw, ibigay. At least nakatulong ka. Halimbawa, yung cellphone mo, naiwan mo sa taxi, pagbalik mo, wala na. Wala daw doon. Okay lang. Bigay mo. Baka kailangan niya yun. Yung wallet mo, nadukot. Nakita mo siya. Anong gagawin? Bubugbugin mo pa. Kung kaya mo na maibigay na lang yun, bigay mo na lang. Yung ba nga, ang ganda ng may announcement mo dito yun. Announcement, Barangay Commonwealth, nakapulot po ng wallet na may lamang 5,000 pesos. Ibalik na lang daw po kahit ID lang. Ganun sila. Yung pera inyo na daw. Siyempre, hindi na makikita yon. So dito, sa command na ito, Jesus told us how to deal with people who manipulate us, people who mistreat us, and we should take command of the situation by sacrificial giving and love. Kung tayo man ay napunta doon sa sitwasyon kung saan ikaw ay nilalamangan, magsakripisyo ka na lang.
ibigay mo na lang. Kung may nangutang, hindi nagbayad, huwag mo na masyadong guluhin ang buhay. Huwag nang stressin at habul-habulin at magpulis-pulis at magsalita pa ng hindi maganda. Lalo, Christian ka. Pwede na maibigay mo na lang eh. Kaya nga laging ang advice, Pastor, problema sa utang, ganyan. Ganito lang ang advice, natutunan ko po kay Bishop. Kung magpapautang ka, siguraduhin mo yung papautang mo, handa ka ibigay. Para kung sakaling hindi ibinalik, wala ka sama ng loob. Pwede ba natin gawin sa church yon? Para hindi mawala ibang member. And then, sorry na ano. Pwede ba natin gawin sa church yon? Kung tayo po magpapautang, siguraduhin mong willing ka ibigay yung amount na yon. Halimbawa, 1,000 nangungutang. Dami mga pumupunta minsan, mangungutang sa'yo. Oh, Brad, pautang naman ako 1,000, babalik ko sa katapusan. Anong katapusan? Katapusan ng mundo? Minsan di mo alam kung kailan katapusan yun eh. Ngayon, kung may nangutang sa'yo, at hindi ka willing ibigay yung 1,000, at willing ka naman magbigay ng 300 pesos, ito 300, bigay ko na sa'yo. Oh, di ba? Ganda. O kung di na siya magpakita, di ba, ala na siya sa buhay niya. At least ikaw nakatulong ka, wala ka pa sama ng loob. Nakakatulog ka pa. Iba, hindi makatulog. Utang, hindi nagbabayad ako. Magkikita pa kami sa church bukas, hindi mo na ako a-attend. Dahil sa utang, no? Okay? So we must be more concerned of our relationships, about the person, rather than the protection of our property. Kita mo, yan ang ibig sabihin ng pag-ibig. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal kita. Sagutin mo, mas mahal kita. Sabi ng verse 30. Ano sabi ng verse 30? Ito po, punta tayo sa text natin. Luke 6:30. Give to anyone who asks, and when things are taken away from you, don't try to get them back. Yan ay sinasabi ko. Di ba? Huwag mo nang bawiin. Bigyan mo yung mga nangangailangan. Bigyan mo na lang. Kapag hindi na, at pag kinuha sa'yo, sige, huwag mo nang bawiin. Okay? Now again, hindi sinabi dito na ibigay natin ang pera natin sa mga scammer. At wag na natin bawiin. Hindi po sinabi doon na ibigay natin ito sa mga hold-upper. Sino mga hold-upper dyan? Mamimigay po akong pera. Hindi ganon. Okay? Sinasabi dito, not only should we give above and beyond, we should also give without demanding anything in return. Matuto tayong magbigay na walang hinihinging kapalit. At kahit hindi mo masuklian yung binigay mo, yung tulong na ginawa mo, yung kabutihan mo, kahit di nasuklian yon, huwag ka na mag-demand na suklian. Unang-una, bayad ka na ng dugo ni Kristo. Kung hindi man nasuklian ang kabutihan mo, mabuti naman ng Diyos, si Lord na magsusukli sa'yo. Amen? So, ano sinasabi dito ng Panginoong Yesus? We need to ask the question, ano ba ang pwede kong maibigay sa kaaway ko kahit walang kapalit? Ano ba yung mga pwede nating i-give up na lang? Remember, our concern for possession, dapat hindi masyadong priority ang possession. To the point na napapabayaan na natin yung ating relationships with other people. Minsan, kapatid, kamag-anak, anak, magulang, nagkakasira-sira, nagkakawatak-watak, nasisirang pamilya. Bakit? Kasi mas mahalang material na bagay kesa sa kanilang kamag-anak. Kahit hindi ibalik, tanggapin mo. And what else? Sabi po dito, verse 31, do to others as you would like them to do to you. Gusto ko pong linawin itong verse 31. Kasi meron tinatawag na golden rule, di ba? Sabi, don't do to others what you don't want others to do unto you. Okay? Huwag mo daw gagawin yung mga bagay na ayaw mong gagawin sa'yo. Tama? Actually, madali yun kumpara dito. Iba kasi ito eh. Sabi dito, gawin mo.
yung magagandang bagay sa ibang tao na gusto mong gawin din sa'yo. Madali lang yon na hindi mo gawin yung mga pangit na bagay na ayaw mong gawin sa'yo. Pero kapag ka, halimbawa, gusto mong nireregaluhan ka, halimbawa, gusto mong iginagalang ka, halimbawa, gusto mong ikaw ay pinupuri, ikaw ay ina-appreciate, gawin mo daw yun sa ibang tao. Do good. Bakit? Ito ang explanation. Verse 32, if you love only those who love you, why should you get credit for that? As Christians, Jesus says, kung ang minamahal lang daw po natin ay yung mga mahal din tayo at mga mababait sa atin, walang bilang yun. Walang reward, walang points doon, walang credit doon. Bakit? Even sinners love sinful people. Yung kapwa nilang makasalanan, na mabait din sa kanila, minamahal nila. Kahit hindi Christian, kaya yun. Kahit hindi born again, kahit hindi believer, kaya nilang gumawa na mabuti sa mga taong mabuti sa kanila. So walang credit doon. Verse 33, and if you do good only to those who do good to you, why should you get credit? Even sinners do that much. Kaya yan kahit wala sa church, kahit hindi kilala si Jesus. And if you lend money only to those who can repay you, why should you get the credit? Even sinners will lend other sinners for a full return. Ibig sabihin, yung pag-ibig na yan, na ang minamahal mo lang, yung mga mabait sa'yo, ang kinakaibigan mo lang, ang ginagawa mo lang na mabuti, yung gumagawa din na mabuti sa'yo, sabi niya, laos na yan. Wala nang reward yan. Kaya yan kahit hindi Christian. Ito, challenge, sabi ni Jesus. Ito ang command ko sa inyo. Lahat ng mga Kristiyano, gumawa kayo na mabuti sa mga taong hindi mabuti sa inyo. Mahalin nyo sila. Magkawang gawa kayo, tumulong kayo sa kanila. Huwag kayong matuwa kapag yung mga kaaway nyo may nangyayari masama. Amen? Finally, ito po yung pinaka-principle na sinasabi ni Jesus. Loving our enemies is the very heart of being a disciple of Christ. If you want to be a disciple of Christ, tandaan po natin, ang teaching ni Jesus is to be proactive. Kailangan maging active tayo sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Okay? Siguro kung sa church, sa bahay, ina-apply natin itong love your enemies, ang tahimik siguro ng bahay. Ang tahimik siguro ng tahanan. Kung di mo kayang mahalin yung asawa mo, mahalin mo siya bilang kaaway. Amen? Kaya sabi ng wife ko, ako daw ang kanyang favorite enemy. Paborito niya ako awayin. Kasi pag nagbati na kami, magde-date kami pagtapos. Oh. Kaya lagi niya ako inaaway. Lagi kami nagde-date eh. Okay? So, I want to end in verse 35 to 36. Sabi dito again, sabi ni Jesus, love your enemies, do good to them, lend to them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven. You see, there is a reward for those people who love their enemies. May reward pala yun. Pwedeng dito, parang lugi ka. Pero papayag ba ang Diyos na walang reward yung mga taong nagpaparaya, yung mga taong mapagbigay, yung mga taong mapagpakumbaba at mas malawak ang understanding at mas considerate? Kung dito hindi ka na-appreciate, kung dito parang lugi ka, si Lord ang magre-reward sa iyo sa langit. Amen? Kung dito ready ka magparaya, kung dito okay lang, sige, gawin niyo kung anong gusto niyo, hindi ako gagante, mahal ko kayo, gagawin ko pa kayo ng mabuti. Ililibre ko kayo ng lunch mamaya. Diba? Na-offend ako sa iyo, brother. Tara, inasal tayo. Dapat ganun na. Diba? Bro, nasaktan ako, hindi ko nagustuhan yung ginawa mo kanina. Pero gusto mo mag-McDo tayo, libre ko. Ganun na dapat kaagad. Diba? Hindi pa nagsosorry yung tao, ginagawa mo na mabuti. Naalala ko po, merong
Ewan ko saan yung sharing namin na yon. Sa life group, sa D group yata namin. Nagwawalis daw yung kanyang nanay. Tapos yung kapitbahay, ang ginagawa, imbis na walisin, ilagay sa basura, winawalis papunta doon sa bakuran nila. Tinuruan siya nung anak niya, sabi, gawin mo lang na mabuti, mahalin mo yan. Ginagawa niya po kahit labag sa kalooban niya, kahit hindi niya gustong gawin. Nagluluto siya ng masarap na ulam, walang lason, binibigay niya po yun doon sa kapitbahay niya. At kapag may birthday, lagi niya inaabutan ng ulam. Kapag nagluto siya, laging meron. Bandang uli, wala na pong winawalis papunta sa kanila, tinatapon na ng maayos. Alam niyo po, kung gusto niyo pong gumanti sa kaaway ninyo, gawan niyo na mabuti. Bakit? Kasi kapag ginagawa niyo siya ng mabuti, sabi nga nila, di ba, kill them with kindness. Bakit? Kapag, halimbawa, ako, gumagawa ko ng masama sa'yo, siyempre, pag ginawa mo ako ng masama, lalo akong magkakaroon ng lakas ng loob na gumawa pa ng mas maraming masama. Ang mangyayari niyan, gantihan na lang. Bandang huli, ikaw na biktima, ikaw na yung bandang huli magsosorry kasi gumawa ka rin ng masama. Pero kapag ikaw ginagawa ka ng masama, pero ginawa mo na mabuti, yung tao na yon, bigla siyang makukonvict, matatauhan siya eh. No? Ba't ko nga ba ito ginaganito? Bait-bait pala dito. Nawawalan siya ngayon ng lakas ng loob para gawang ka pa ng masama. Later on, bandang uli, magugulat kayong tao na yon. Dahil pinakitaan mo siya ng grace, pinakitaan mo siya ng kabutihan, blines mo siya, sinendan mo pa ng GCash, nag-send ka pa ng greeting card, I love you with the love of the Lord, binabati mo siya lagi, nire-regalo mo, ini-invite mo sa event ninyo, bandang uli yung tao na yun, mawawala yung galit sa'yo. Yun ang sinasabi po ng Bible, that we must overcome evil with good. At ang maganda po nito, we have a great reward. It's difficult to do good to our enemies, to not retaliate. And God is going to reward lahat ng ating sacrifices. Mahirap po. Yes, hindi po ito madali, pero maganda na motivation to. May reward. Ano pa? Sabi, we will be, what? Children of the Most High God. Okay? Then your reward from heaven will be great, verse 35, and you will be truly be acting as children of the Most High God. You must be compassionate just as your Father is compassionate. Of course, hindi ito yung paraan. Yung sinasabi dyan, balik tayong 35, hindi po yan yung paraan para maging anak ka ng Diyos. Ang tinutukoy po dyan, okay? Sabi po dyan, and then you will truly be acting. It means you are manifesting, you are demonstrating. Ipinapakita mo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagmamahal mo sa kaaway mo, ito ang nagiging ebidensya para mag-witness sa mga taong hindi pa mananampalataya. Makikita nila na ikaw ay binago ng Diyos at totoong anak ka ng Diyos dahil minamahal mo sila kahit inaaway ka nila. Amen? Kahit hindi ka mag-share ng gospel, yung pag-ibig mo lang, pwedeng yun ang maging dahilan para maborn again yung tao na yun. Instead of sabihan mo siya ng di magaganda, i-curse mo siya ng i-curse, sumpain mo siya ng sumpain, gantihan mo siya ng gantihan, gantihan mo ng kabutihan. Gumawa ka ng mabubuti. And eventually, yung ginagawa mo mabubuti, yun ang magpaparealize sa kanya na yung pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo at kailangan niya rin yun. Bandang huli, lalapit yun sa iyo, hihingi ng tawad, at lalapit din siya sa Panginoon, mabuborn again. Ito po ay pagpapakita. This is the way we as believers, we as Christians, manifest ourselves to the world as children of God. God is kind to the ungrateful. God is faithful to the unfaithful. God is merciful dun sa mga taong walang mercy. Kahit hindi thankful, si Lord mabait pa rin. Kung ganon, ang Panginoon, Diyos, na ating Ama, at kiniklaim mo, anak ka niya, dapat ganon ka din. Kasi ganon ang tatay mo sa langit eh. Sabi ng last verse sa other translation, verse 36, be merciful,
Because your Father in heaven is merciful. Pag sinabing merciful, what does that mean? Bukod sa maawain, alam niyo po ba ibig sabihin nun? Merciful means to forgive when you have the power to avenge. Yung piliin mo magpatawad kung may kakayanan ka namang maghigante. May karapatan kang maghigante, may karapatan kang siya ay ipakulong, may karapatan kang siya ay gawan din ng hindi maganda para magkaroon ng hustisya. Kung kaya mo naman magpatawad, magpatawad na lang. Bakit? Bakit inuutos na mahalin ang kaaway? Tandaan po natin, tayo rin ay dating mga kaaway ng Diyos at minahal ka ng Diyos. Isipin mo yung ginawa ng Diyos para sa'yo nung masama pa ugali mo. Hindi ba tinanggap ka ng Diyos, binago ka niya? And we need to do good and be merciful to our enemies because that is what God did for us. So, the best revenge is forgiveness. The best revenge is mercy. The best revenge is grace. And overall, the best revenge is love.